May nag-report na taxi driver. Naisakay niya si Doc Annalyn papunta kung nasaan sila Doc RJ. What? Re-respond din na po kami agad doon. Kaya sa pakawalang iyang mo talaga huwag mo sasaktan doon! Tawan mo ako! Ikaw dapat sinasaktan ko. Kasi wala akong utang na loob. Alam mo, okay ka nung una eh. Pero niloko mo lang kaming lahat, niloko mo yung nanay ko! Bakit parang meron kang hindi sinasabi sa amin? Look who's talking. Hindi ba kayo ng daddy mo yung may hindi sinasabi sa amin? Ikaw, Justin, huwag kang makialam sa buhay ko. Dahil once ako ang makialam sa buhay mo, lahat ng baho mo ilalabas ko. At maaamoy dito sa buong ospital. Hindi pa sira yung buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na, please. Hindi mangyayari yun. Kung habang ako nagdurusa at kayo nagpapakasaya, hindi pa tayo tapos. At kukunin kong pinaka-importante sa buhay nyo. Kuya, habulin niyo yung puting kotse! Bilisan niyo po! Bilisan niyo! Habulin niyo! Ano na lang iisipin ng anak mo kapag nalaman na isa kang kriminal? Ah! Ah! Sorry, anak. Zoe. Hello? Hello, Zoe. Hello, nasan ka? Anong ginawa mo kay Tita Lynette at kay Daddy? Zoe, anak. Ligtas na sila. Dapat lang. Kasi sa ginagawa mo, sinisira mo si Harry. Hindi ako nanira, Zoe. Sina Lynette. But still, I'm sorry. Sorry sa mga ginawa ko. Hindi dapat nangyari to eh. Pero nangyari na. Zoe, pakisabi kay Harry, hindi ko sinasinasaktan siya. Ipahiya. At sirahin ang pangalan niya. Sorry kung naging masamang ama ko sa kanya. At sorry kung iiwan ko na siya. Ano ba yung sinasabi mo? Saan ka pupunta? Please, sumuko ka na lang. Please. Zoe, hindi ako pwede makulong. Eh, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, ha? Zoe, ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Ikaw lang ang pamilya niya. Zoe, mahal ko kayo ni Harry. Huwag mo sabihin yan! Huwag mo sabihin yan! Zoe, alam mo, na-imagine ko na pamilya tayong tatlo. Ako, ikaw, si Harry. Pero, ibang-iba siguro talagang kapalaran natin noon. Mahal ko kayong dalawa ni Harry, Zoe. Sorry. Zoe. Ikaw ang panganay ko. Kahit madalas matigas ang ulo ni Harry. Pero makikinig yun sa'yo. Makikinig yun sa'yo. Huwag mong gagawin kay Harry to! Hindi mo pwede gawin kay Harry to! Hindi mo pwede gawin sa akin to! Sumuko ka na lang! Please, parang awa mo na! Sumuko ka na lang! Sino yun? Mga pulis ba yun? Mga pulis! Nandito na mga pulis! Mga pulis ba yun? Please! Please, sumuko ka na lang! Please, huwag ka na lumaban! Please, parang awa mo na! Ayun! Hanapin natin, nandito lang yun! Sir! Doon ka! Tigil! Carlos! Tigil!
Huwag mo na pahiramin sarili mo! Zoe, Please, huwag mo na! Huwag kang lumaban, please! Zoe. Mahal na mahal kita. Dad, please, sumuko ka na lang! Please, please naman, sumuko ka na lang! Ikaw na bahala sa kapatid mo, ha? Sige na. Dad! 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 Dad, oh my God, no! Dad! Carlos, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo! Carlos! Sumuko ka na! Dad! Dad! Buddy, tingnan mo! Buddy, wala na rito yung target. May tama yung target. Tara, hanapin natin! Hindi ba nakakalayo yun? Tara! Carlos! Sumuko ka na! Ano? Nakita niyo? Andun, sir! Tara!
Sir, malalim! Tara, babayin natin! Tita! Annalyn! Annalyn! Mabutit ligtas ka! Asan ang mga magulang mo? Oh my gosh, Obeng! Oh my God! Ano nangyari sa inyo? Obeng, Linet. Alam niyo, kung ano-ano nang masasamang pumasok sa isip ko sa takot ko na baka napano kayo. Thank God that you're all safe. Can you tell me everything that happened? What happened? May masakit po sa inyo? Annalyn? Asan si Dad? Hari, nakatakas yung daddy mo. Sigurado po kami na hindi pa siya nakakalayo dahil may tama po siya ng bala. Binaril niyo Dad ko? Ba't mo nagawa yun? Siya po ang unang nagpaputok sa akin. Kahit pa! Mag-isa lang yung Dad ko, ang dami-dami yung binaril niyo siya ng ganun lang? Tita Linet, ba't niyo pinayagan gawin to? Hindi niyo ba naintindihan? Mag-isa lang siya, hindi ba kayo naawa sa kanya? Shut up! Baka nakakalimutan mong kriminal ang tatay mo! Sa totoo lang, kulang pa lahat ng tama niya ng bala sa lahat ng kasalanan niya! Kaya pwede ba ayusin mo lahat ng mga pinag-iinarte mo? Ate, hindi mo na dapat ginawa kay Harry yun. Hindi ko kayang itolerate yung ganyang ugali, Obeng eh. Para siyang si Zoe. Pa-victim kong umarte kahit na alam naman na guilty yung magulang. Zoe? Ba't ka umiiyak? Bakit? Ano ba nangyari? Wala na yung daddy ko. Patay na yata siya. Mag-isa na lang ako. Hari, Pwede ba, Annalyn? Umalis na lang kayo! I wanna be alone! pero Hari, alam ko na ngayon mo kailangan ng kaibigan. Kung nasasaktan ka, kung gusto mong umiyak, gusto mong magalit, go, gawin mo. Lahat ng nararamdaman mo, isigaw mo. Nakakapagod na! Puro ka na lang problema! Puro ka na lang gulo! Gusto ko lang naman mabuo yung pamilya ko eh! Gusto ko lang na masaya si nanay! Gusto ko lang masaya si tatay! Pero puro ka na lang gulo! Gusto ko lang naman maging masaya! Nakakapagod na! Gusto ko lang matupad yung mga pangarap ko! Ba't ba kasi ako pinanganak na mahirap? Nakakapagod na maging masipag, oh! Dad! I hate you, Dad! Hindi mo man lang ako iniisip! Iniwan mo lang akong mag-isa! I hate you so much! Pero Dad! Mahal na mahal kita!
I'm sorry. I'm sorry. Ang kasalanan, Harry. Basta tandaan mo, andito lang ako para sa'yo, ha? Dito lang kami para sa'yo. Ito kami para sa'yo, bro. We're here for you, Harry. Mabuti pa umuwi na tayo sa Manila. Sigurado ako naghihintay si Zoe sa atin. Teka, sandali. Hindi ba natin sisiguraduhin na mahuhuli talaga si Carlos? Eh, paano kung tutuhanin niya yung banta niya? Nababalikan niya si Annalyn. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Naitimbre na po namin sa ibang istasyon, pati na rin po sa Maynila. Kaya hindi na po siya makakatakas. Lynette, don't worry. Nothing bad will happen to you. Habang buhay ako, walang makakapanakit sa inyo. Sa inyong dalawa ni Annalyn. Halika, ipa-check up din muna kita. Patingnan muna natin yung mga sugat. RJ, salamat sa pagkatid sa amin, ha. Si Annalyn, nasa banyo, naliligo na kasi yung itsura natin. Ako din eh. Ang dumi. Sige, Lynette. Mauna na ako. Sige, salamat ulit, ha. Lynette. Hindi ako papayag na saktan mo si RJ. Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako! Dahil mahal ko si RJ! May sasabihin ka? Pag may kailangan kayo ni Annalyn, sabihan niyo lang ako. At huwag na kayo mag-alala tungkol kay Carlos. Babalitaan ko na lang kayo pag may update na yung polis. Sige, mauna na ako. Lynette! Annalyn! Kakain na! Lynette, halika na! Annalyn! Upo na. Kamain na tayo. Kain tayo. Okay lang ba kayo? Wala bang masakit sa inyo? Lynette, yung ulo mo, hindi ba masakit? Kasi sabi ni Annalyn, nabago ka daw eh. Nay, bukas magpa-MRI ka po. Kailangan masigurado natin na wala ka pong brain injury. Anak, wag na. Nauntog lang naman ako eh. Okay lang ako. Ang mahalaga, nakauwi na ako. At magkakasama na tayong lahat. Lahat yata ng santo na tawag ko na, dadasalan ko. Mabuti naman at nandito na kayo.
Ay nako, basta ako ha, ang pinapasalamat ko na lang ay wala na yung impaktong Carlos na yan sa buhay niyo. Oo. Halika na, kumain na tayo. Kain na tayo. Pero hindi pa rin ako makakampante hanggat hindi nahuhuli ng mga pulis si Carlos. Nay, hindi po i-risk ni Don Carlos na may makakita po sa kanyang mga tao. Magtatago po yun. Saka di ba po nabaril po siya? Kaya mapapagaling po siya, Nay. Huwag ka pong kabahan. Anak, ipangako mo sa akin, ha? Kung magparamdam sa'yo si Carlos sa kahit na anong paraan, o kung magbantaman siya sa'yo, sabihin mo kagad sa akin, ha? Opo, Nay. Linet, ikaw naman, huwag ka naman magpakulong sa takot dyan kay Carlos na yan. Ang mahalaga, malaya ka na at makakapag-umpisa ka na ulit. Halika na, kain na tayo. Sige po. Sige po muna, Nay. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nasa harapan namin ngayon. Hindi ako papayag na saktan mo si RJ. Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako! Dahil mahal ko si RJ! Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba happy na ligtas na ang daddy mo? Siyempre, Dad, masaya ako. Masaya ako na ligtas ka na, tsaka si Tita Lynette. Naiyak ako kasi natakot ako when you were in danger. Hayaan mo, anak. Tapos na ang lahat. Gusto ko lang i-take itong chance na mag-sorry sa'yo. Dahil sa palaging akong wala nung panahon na kailangan mo ako, parang inilapit pa kita sa panganib. Panganib? Oo. Si Carlos. Dahil palagi akong absent, kailangan mo pa maghanap ng taong mapagsabihan ng mga problema mo. And unfortunately, si Carlos ang nakita mo. Ang puti wala siyang ginawang masama sa'yo. He's a liar and a criminal. Napakasama niyang tao. Naaawa tuloy ako sa anak niya. Sa anak niya? Si Harry. Hindi man lang niya inisip si Harry bago niya ginawa lahat ng kasamaan niya. Di ba? Napakasama niya. Di man lang niya naisip yung kaisa-isa niyang anak. Anong klaseng ama siya? Again, I'm sorry, anak. Talaga, Obeng? Inamin na sa'yo ni Lynette na mahal ka pa rin niya? Eh, so ano pang iniintay mo? Bakit hindi mo na siya ligawan?
Actually, ate, hindi inamin sa akin ni Lynette. Sinabi lang niya yun kay Carlos. At isa pa, kasal pa sila ni Carlos. At pangalawa, Lynette just went through a very difficult ordeal. Kailangan niya ng panahon para makapagpahinga at makahinga. Pero Obeng, life is short. Di ba ikaw na rin ang nagsabi na kapag makabalik si Lynette, hindi mo na siya pakakawalan? Ate, hindi ito yung tamang panahon. Alam mo, yung tamang panahon na yan is an overused cliche. Sabagay, lahat ng nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa tamang panahon. It's like we're living in this long-running TV show na lahat ng mga sasabihin natin, lahat ng mga pumapasok na karakter at umaalis sa TV show na to ay nangyayari sa tamang panahon at para sa tamang purpose. So parang ngayon, wala na si Carlos. E di wala na siya sa eksena. Si Moira, nakakulong na. So basically, wala na rin siya. That means both you and Lynette are free to love whoever you choose. Or better yet, to love one another. Wag lang magiging kontrabida yung Zoe na yan sa love story ninyo, ha? Akong unang-unang magiging kalaban niya. Sige na ate, mauna na ako. Pupuntahan ko pa sila Lynette. Good luck. Obeng, yung tamang panahon, most of the time, is overrated. Gusto ko lang pala magpasalamat for letting me do the exhibit. And sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. Anything for you, anak. Salamat, anak, ha? At pinagtanggol mo ako. Oo naman, Dad. You're my father. Siyempre, sa'yo ako kampi. Harry, Pinunta ko lang si Adeline. Umuwi na pala. okay ka lang ba? Ano ba, paki mo? Binilin ka kasi sa akin ng daddy mo eh. He told me to look after you. Pinili niya ako sa'yo? Bakit sa'yo? Eh, sino ka ba, ha? Harry, Oh, seriously? Gaano ba kayo ka-close ni Dad? Eh, paano ba kayo naging ka-close? Don't tell me you're one of his secrets? Don't tell me hindi pa siya sinasabi sa akin tungkol sa inyong dalawa. wala. Ano ka ba? Huwag mong bigyan ng mali siya. Alam mo naman na siya yung nakakausap ko nung galit sa akin yung family ko eh. He was there for me when I needed a father figure. Kaya humingi siya ng pabor sa akin. Alam mo, Zoe, hindi kita kailangan. At imbis na ako ang inaatupag mo, why don't you just look after yourself? Alam mo, may pamilya ka nga, pero para ka pa rin mag-isa. Lynette, dito na lang ba to? Oo, dyan na lang. Salamat. Paano yung ibang mga gamit mo na naiwan niyo sa bahay ni Carlos? Doon na yun. Iiwan ko na yun doon. Oo nga pala, diba, meron ka pang klase? Baka mamaya mahuli ka pa doon sa med classes mo. Okay lang ako. Hindi na, Lynette. Tutulungan na lang kita mag-ayos. RJ, hindi na. Total,
pauwi na rin naman si Annalyn. Okay na ako. Hindi na. Tulungan na kita. Alam mo naman, malakas ka sa akin eh. Do you take Lynette Santos to be your wife, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Yes, I do. Lynette Santos, do you take Carlos Benitez to be your husband, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo. Akala ko nung nabiyudo ako, hindi na ako makakahanap ng babae mamahalin. Pero dumating ka. Lilith, mahal na mahal kita. For sure, si Mr. Garduce ang papalit sa position ko. But don't worry, nakusap ko na si Wesley tungkol sa mga dokumento. Kilala mo siya, di ba? Yung internal auditor? Kakampi siya. Justin, did you hear what I said? You're seriously leaving me for your home care business sa US? Kailangan ako doon. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to. Ayoko ngang umuwi dito eh. Tapos ngayon iiwan mo ko? Pababayaan mo ko? Eh para ka rin palang si Giselle. Hindi kami pareho ni Giselle. Justin, listen. You can do this. Kailangan mo lang mag-ingat ng konti kay Zoe. Dahil kapag napuno sa'yo yun, baka maghanap yun ng butas laban sa'yo. Well, bago pa mangyari yun, aalis na rin ako dito. Justine, akala ko galit ka pa rin sa mami mo. Ayaw mo na bang gumanti? Ayaw mo na ba siya saktan? I thought you wanted to destroy her and make her bleed in agony. I still do. Kaya lang aalis ka. Then you have to do this. Kailangan ituloy mo ang plano natin. What plan are you talking about? Lynette, saan ko ilalagay ito? Diyan na lang. Alam mo, pangarap ko lang naman magkaroon ng buong pamilya. Kasi maaga namatay si nanay noon eh. Katapos nagkatuluyan si Chang Susan tsaka si tatay. Pero pagkatapos ng ilang taon, namatay na rin si tatay. Nung bata ako, inggit na inggit ako dun sa mga batang kumpleto yung pamilya nila. Yung may nanay, may tatay. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon, pag ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, gusto ko yung kumpleto. Kasi ayoko maranasan ng anak ko yung inggit, yung lungkot. Ayoko maranasan niya
naranasan ko noon. Kaya yun, nagpakasal ako kay Carlos. Malas din yata ako sa pag-ibig eh. Para din ako si tatay. Baka nga talagang hindi ko na matutupad yung pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya si Annalyn. Siguro, talagang hindi na ako makakahanap ng makakasama ko hanggang buhay. Lynette, pwede pang magkaroon ng kompletong pamilya si Annalyn. At sigurado ako, makakahanap ka pa ng makakasama mo sa buhay. Ewan ko lang, RJ, kasi parang nakakapagod na eh. Lagi ka na lang nasasaktan. Parang pagod na ata ako. Lynette, alam kong bugbog na ang puso mo. At isa ako sa nanakit nun. I'm not perfect. But I know. I truly know that I can love you the way you deserve to be loved. All this time, mahal kita. At alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede ba natin bigyan ng chance yung pagmamahalan natin? Sino yun? Ano yun, Lynette? Parang may sumilip kanina. Baka si Chang Susan o si Josa? RJ, wala sila dito. Dito ka lang, Lynette. Lynette, wala namang tao. Doc Carlos? Nay, Nay. Nay. Okay ka lang po ba? Bakit parang sinarado niyo po yung mga kortina? Okay lang ako, anak. Annalyn, namalikmata kasi ang nanay mo. Akala niya may sumisilip dito kanina. Si Doc Carlos po? Kanina po kasi may lalaki po akong nakita eh. Hindi ko po sigurado kung galing po siya dito sa bahay or hindi. Basta ang bilis niya po maglakad kasi. Talaga? Sinasabi ko na nga ba eh. May nakapasok talaga dito sa bahay. Namukhaan mo ba yung lalaki, anak? Hindi po, tay eh. Kasi
Ang bilis niyo po talaga maglakad tapos nasa loob pa po ko ng taxi nun. Sigurado ka ba na hindi si Carlos yun? Hindi ko po sure, Nay. Hindi ko po nakita yung mukha niya eh. Sorry po. Lynette, imposibleng si Carlos yun. RJ, posible yun. Dahil gusto niya akong takutin. Pakahayop talaga ng taong yun. Nay! Carlos! Nay! Carlos, alam ko na nandiyan ka! Lynette, Ano? tama na, Lynette. Ano? Sasaktan mo yung anak ko? Ako ang harapin mo! Nay, Lynette, tama na. po. Tama na, Lynette. Nay, hindi nga po natin sure kung si Don Carlos po talaga yun eh. Annalyn, sigurado ako na si Carlos yun. Gusto niya tayong takutin. Gusto niya tayong masindak. Pero hindi siya magtatagumpay dahil lalaban ako sa kanya. Pagod na akong matakot kay Carlos. Are you planning to do something? Giselle, I'm glad you're here. Kakusapin talaga kita. Justin and I wanted to bring back the glory days of Apex. Yun din naman ang dahilan kung bakit kami nandito. But of course. Apex is one of the best hospitals in the Philippines. Nataint lang ang reputation dahil sa mga scandals sa pamilya niyo. But, hindi ko na magagawa yun ngayon. But why? Nag-resign na ako. What? I have given my resignation sa board at tinanggap na mali yun. But why? You were doing so well. Alam mo naman na may mga negosyo ko sa Amerika that needs my attention. I'm sorry. Justin, aalis ka din ba? Please don't leave. Apex needs you. And you know that I need you. Please, don't dare say it. Kundi magre-resign talaga ako. Giselle, that's a good news. Justin is very much capable of continuing our plans. Di ba, Justin? I'll just talk to her. Eric, kung aalis ka, paano na kami ni Justin? Paano kami magkakaayos? Sinong kakausap sa kanya para magkasundo kami? Giselle, just continue what you're doing. Huwag mong susukuin ang anak natin. One day you'll see. Things will take a turn unexpectedly. And you'll get what you deserve. I promise you that. Doc Carlos is still on the run. Hindi pa rin siya nahuhuli. Anak, sinabi ko naman sa'yo, parang cancer yan si Carlos. Mahirap puksain. Pero sabi nila, natamaan daw siya ng bala. Paano kung patay na siya? Kung patay na si Carlos, sigurado kung malalaman mo yun. He's a brilliant doctor. I'm sure kaya naman niyang gamutin ang sarili niya. Kaya pwede ba, stop stressing yourself out about him. Malay mo nga, baka nagpabaksyon lang yung tao eh. Sana all. Nagagawa mo pa talagang mag-joke, no? Ano naman ba ang issue mo, ha? Mom, can't you see? I'm miserable. Mag-isa na lang ako. Sa Apex, pinagtutulungan nila ako. Tapos sa bahay, para naman akong multo. Wala kasing pakialam eh. Zoe, I do care about you. Kaya nga mahalaga, sundin mo na lang yung utos ko. Nang makalabas na ako dito. Oo na, ginagawa ko na. Kahit labag sa loob ko, pinakikisamahan ko na yung ducks na yan.
Your pakikisama will get us nowhere. Ang kailangan ko, sundin mo yung utos ko na makalabas na ako dito at magkasama na tayo. Para hindi ka na mag-isa. Kailangan makahanap na tayo ng lilipatan. Alam ni Carlos kung saan tayo nakatira. Po. Nay, huwag ka naman po bigla-bigla magdesisyon. Hindi nga po natin sure kung si Doc Carlos po yun eh. Tapos lilipat na po tayo agad ng bahay. Lynette, I doubt na pupunta dito si Carlos na tirik ang araw at ang daming tao. Magtatago lang yun. Kriminal si Carlos, pero hindi siya tanga. Lynette, malakas ang kutob ko na hindi na kayo guguluhin ni Carlos. Alam ko na. Mamaya na lang kayo natin iligpit yung mga gamit niyo. Kumain muna tayo sa labas. Sige po, Tay. Gusto ko po yan. Gutom na rin po ako eh. Let's go, Lynette. Huwag mo na isipin yun. Bukas kakausapin natin yung lawyer mo na mag-aasikaso ng annulment ni Carlos. Lang, pakasaya kayo. Dahil kapag gumanti na ako, wala na kayong ibang gagawin kung hindi umiyak ng dugo. Tama na! Walang makakakuha sa'yo. Hindi kita pakakawalan. Kahit sino. Kahit si RJ pa! Nagpakatanga ako sa'yo para magmukhang buo yung marriage natin! Tumil ka na! Pag ako nakatakas dito, handa ka talaga sa akin! Tingnan natin kung makakatakas ka. Dahil hindi naman legally dissolved ang previous marriage ng asawa mong si Carlos at hindi naman declared presumptively dead by means of any judicial decree ang una niyang asawa noon, bigamos ang marriage ninyo ni Carlos. So it is void ab initio. Pero kailangan natin mag-file sa korte ng petition for nullity of marriage. Sige po, attorney. Salamat po. Pwede rin tayong mag-file ng criminal complaint laban kay Carlos para sa bigamy. Pwede siyang makulong dahil dito, on top of pa sa pagpatay niya kay Irene. Attorney, gusto ko po talagang makasuhan si Carlos dahil po sa mga kasalanan niya. Attorney, how long will it take to get the court's decision para sa petition for nullity of marriage ni na Lynette at Carlos? Doc RJ, maraming factors tulad ng pagsubmit ng evidence, mga witnesses, calendar ng judge. Pero usually, few months to a couple of years. Well, handa naman kami magbigay ng evidences at witnesses. That's good, Doc. Don't worry, Lynette. Sigurado naman ako na i-grant ng korte ang petition mo. Anyway, I have to go. May hearing pa ako. But I will update. Thank you, Attorney. Thank you. Hatid ko na po kayo.
Tay, salamat po sa pagbigay po ng abogado kay nanay. Anak, masaya lang ako na makakalaya na ang nanay mo kay Carlos. She deserves to be free sa lahat ng trauma na binigay ni Carlos. Tay, pwede po ba ako magtanong? Ano yan, anak? Kapag po ba nag-grant na po yung annulment ni Doc Carlos siya ni nanay, may plano ka po para kay nanay? Sa ngayon, anak, hindi ko iniisip yan. Hinihintay ko lang yung final decision sa annulment namin ni Moira. At gusto kong mahuli at makulong si Carlos. Anak, mauna na ako. Gusto mo bang sumabay sa akin? Hindi po tayo, okay lang po. Thank you po. Ano po? Bye, anak. Love you, tayo. Love you. Po. Thank you, ate. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. Hi, Ma'am Giselle. Hello. Pwede ba tayong mag-usap? Pag sinabi ko bang hindi, makikinig ka. Justin, paalis na yung daddy mo. And I promised him that I would take care of you. Bakit pa? I can take care of myself, so no thank you. Alam ko. Pero hindi ba pwedeng sa akin ka lumapit kapag may kailangan ka? Kapag may problema ka? Kapag kailangan mo ng kausap? Hindi ba tayo pwedeng magkasundo? Dahil Justin, tayo na lang dalawang matitira dito eh. Talaga? Are you willing to do anything para maging okay tayo? I've said this many times. Gagawin kong lahat makabawi lang sa'yo. Tanggalin mo si Zoe sa Apex. What? Annalyn! Nak! Annalyn! May delivery ka, anak ko! Ang ganda naman! Ang bango pa. Nak! 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 May delivery ka. Ay, Ninang! Sa'yo, bulaklak. Oh, Oh. May bago kang manliligaw? Apo, ha? Kanino galing yan? wala naman pong card na nakalagay. Hindi ko po alam Lola. Kung habang ako nagdurusa at kayo nagpapakasaya, hindi pa tayo tapos at kukunin ko ang pinaka-importante sa buhay niyo! Annalyn, itapon mo yan. Po? Bakit po? Akin na nga. Baka galing to kay Carlos. Diba? Pinagbantaan niya ako. Ang sabi niya, kukunin niya yung pinaka-importante sa akin. At ikaw yun. Nay, baka naman po hindi galing kay Doc Carlos yan. Sige nga. Sinong pwedeng magbigay sa'yo nito? Lynette. Maraming nanliligaw sa anak mo. Chang, bakit ho walang card? Bakit hindi sinabi ko kanino to galing? Josa, nasaan yung nag-deliver nito? Andun pa sa baba. Nay! Ay! Lynette! Uy! Lynette! Ano si Lynette? Lynette, sandali! Hello? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, tanggalin mo si Zoe sa Apex and then we're good. Justin, head ka ng HR. You should know that I can't just remove her without reasonable cause. Wala naman siyang ginawang violation. Wala rin siyang ginawang illegal. At wala rin siyang ginawang medical malpractice. So how can I just take her out without good reason? So yung pakikipaglandian sa pasyente, hindi ba violation yun? What do you mean? Nililigawan si Zoe ng pasyente niya na si Dax. Yung tetestigo dapat sa nanay niya. And mukhang payag naman si Zoe. Now tell me, tama ba yun? Kuya?
Kuya, sandali. Kayo nang galing to? Kay Carlos ba? Po? Ma'am, pinikap ko lang po sa flower shop yan. Tapos, dinala ko po rito. Hindi ko po kilala yung Carlos na yon. Pwede ba, kuya? Magsabi ka na ng totoo. Siguro, kasabot mo si Carlos, no? Nasaan si Carlos? Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Ma'am, hindi ko po talaga kilala yung Carlos na yun eh. Pwede ba umamin ka na? Lynette, kalma. Huwag mong pag-initan si Kuya. O nga, Lynette, baka naman napaparanoid ka lang. Kuya, sabihin mo na. Kanina ba talaga galing to? Nay, alam ko na po kung kanino po galing yung flowers. Hindi po siya galing kay Doc Carlos. Galing po siya dun sa dati ko pong pasyente na si Bridget. Yun naman pala eh. Kuya, pasensya na ha. Pang merienda mo. Pasensya na po kayo. Salamat po. Salamat eh. Tang, ito po Ano nga tayo? Ano ba yan? Nay, mukhang nag-a-anxiety ka po. Gusto mo po ba magpa-check po tayo kay Dr. Denise? Baka mamaya po kasi na-trauma ka po dun dahil sa nangyari kay Doc Carlos. Anak, hindi ko kailangan ng psychiatrist. Iba tong nararamdaman ko sa dati. Galit ako kay Carlos. Lalong-lalo na ngayon, hindi pa siya nahuhuli ng mga pulis. Kaya nga, Lynette, huwag ka naman masyadong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa inyo ni Annalyn. Diyosa, hindi ka naman nakakasiguro dyan eh. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya dapat magdoble ingat tayo, lalong-lalo ka na, Annalyn. Huwag kang pumunta kung saan-saan, lalo na kung di mo kami kasama, ha? Pagkatapos ng duty mo sa ospital, umuwi ka kagad dito sa bahay. Hindi natin alam kung nasaan si Carlos, hindi natin alam kung ano mga pinaplano niya. Naintindihan mo? Pumasok ka tayo sa loob. Tingnan kayo. Uy! Sarap na ito. Thank you, Doc, ha? Alam mo, Doc, buti na lang ligtas na yung daddy mo, no? Ligtas na si Daddy? Oo. Eh, di ba nung huli parang nag-aalala ka na baka napatay na siya? Buti na lang ligtas si Doc RJ. Niligtas niya pa si Ma'am Lynette. Oo, si Daddy. Sige na, kumain ka na. Alam mo, Doc, pag ako nakalabas dito, dadaling kita sa masarap na restaurant. Meron akong alam na mura. Kumakain ka ba ng exotic? Meron dong inihaw na buhaya, inihaw na sawa, palakang bukid, may daga pa doon. Tsaka yung paborito ko, yung soup number 5. Masarap yun. Parang ako. Sige na, kainin mo na yan. May duty pa ako. Dok. Gusto talaga kita eh. Pagbigyan mo lang akong mahalin kita, mabubusog ka sa pagmamahal ko. Alam mo, Dok, kumain ka muna. Kumain ka muna bago ka mag-duty. Sige na. Isa lang, bago ka mag-duty. Okay lang. Okay lang. Sige, sa'yo na yan. Isa lang. Marami ka pang gagawin. Isa lang. Sige na. Sige na. Oh, sarap, di ba? Gusto mo pa? Gusto ko eh. Thank you, Doc, ah. Sige lang. Sumakay ka lang. Kailangan magtagumpay ang plano namin ni Mami. Eh, parang masarap maghalo-halo ngayon. Mainit. Parang best ko. Ako, Dapat gusto mag-lunch mag-lunch tayo. Siopaw. Gusto niyo? Tara, kain tayo. ma'am. Sige, okay lang. Kahit kayo na lang muna. Next time na lang ako. Medyo pinagbabawal kasi ako ni nanay na lumabas ngayon eh. Ay, Dok, dahil pa rin ba yan kay Doc Carlos? Yung kinukwento ko sa inyo kanina?
Dok, sorry parang medyo OA dito si Tita Lynette. Kasi feeling ko din na magpapakita si Doc Carlos. Takot lang niya mahuli, di ba? Kaya nga. Lalo ngayon. Ang totoo niyan, parang nakita ko nga siya sa labas ng bahay kanina eh. Ha? Ano yun? Talaga? Pero hindi ako sigurado kasi nawala din siya kaagad. Eh di siguraduhin mo. Kanina naman siya yun. Sige nga, paano niya sisiguraduhin? Kung nandito talaga si Doc Carlos, sure ako kung saan siya pupunta. Harry! My gosh. Boss! Isa pa bote. Tapos na eh. Sir, mukhang marami ka nang nainom ah. Magpababa ka muna kaya. Hinihingi ko ba opinion mo? Sabi ko, isa pang bote. Hindi. Lasing ka na eh. Kung gusto mo, pababa ka muna. Bibigyan kita mamaya. Boss! Bakit? Ito, lasing na oh. Grab na natin. Ayan. Sir, may problema ba? Wala. Nag-order lang ako na isa pang bote. Ano problema? Sir, kalma. Magkape na lang kayo. Gusto mo kape? Pagtitibla kita. Tipla mo kape. Sino ba kayo, ha? Can you leave me alone? Ano ba? Kalma! Upo nga! Okay ka lang? Okay lang ako. Tol, Hindi ako lasing. tipla mo ang kape si sir. Yes, tipla mo kape. Ano? Bote ko. Bote ko. Bote ko. Sige, teka, tatawagin ko lang siya. Sige, tama. Hello, ma'am. Hello, Harry? Kaibigan ba kayo ni sir? Sino po to? Bouncer po dito sa bar. Lasing na lasing si sir eh. Baka ma'am, pwede nyo nasunduin dito sa Club Chivas si sir. Sige po, pupuntahan ko po siya dyan. Pakiantay na lang po ako, ah. Thank you po. Sige ma'am, hintayin ko po kayo. Pupuntahan ko lang si Harry. Uy, mag-isa ka lang? Di ba, sabi mo, Huwag ka daw gagala. Wala kasama yun. Salamat. Hindi pa rin ho namin nahahanap si Doc Carlos. Ano? Ginagawa niyo ba talaga yung trabaho ninyo? Ilang araw nang nakalipas, ninyo pa rin nahuhuli si Carlos? Paano kung meron na naman siyang gawing masama? Paano kung mapahamak yung anak ko? Mananagot talaga kayo sa akin. Ma'am, hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap. Talagang magaling lang po talaga magtago si Doc Carlos. Wala man lang ba nakakita sa kanya? O may idea kung nasaan siya? Kung nasa probinsya ba siya o nakaluwas na siya ng Maynila? Actually, Doc RJ, meron kaming nakausap na nakakita kay Doc Carlos. Pero bine-verify pa namin ang sinabi niya. Bakit? Ano bang sinabi? Sumakay daw siya sa truck ng gulay, papunta ng Maynila. Ang ibig sabihin nun, nandito na si Carlos? RJ, hindi kaya si Carlos nga yung nakita ni Annalyn doon sa labas ng bahay? Kung si Carlos nga yun, delikado yung buhay ni Annalyn. Hari. Hari, anak. Hari. Hari. Hari, anak. Bote ko. Dad. Anak, anong ginagawa
ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Bakit ka naglalasing? Bakit? Bakit ako naglalasing? Dahil sa'yo to! You abandoned me! Iniwan mo ako! I hate you! Umalis ka na! Hari, umayos ka nga. Umuwi ka na. Tama na yan. Di ka aalis? Di ka aalis? So, tatawag ako ng polis para pahuli kita. Hari, anak. Huwag mo itong gawin sa sarili mo. Kung dahil sa mga nagawa ko. Yun na nga eh. Umalis ka na. Hari, anak. Patawarin mo ako. Hari, gusto mo, umalis tayo. Mag-ibang bansa tayo. Sumama ka sa akin. Ako? Nasama sa'yo? Umalis ka na? Kriminal? Bote! Hari, kung galit ka sa akin, tatanggapin ko. Pero anak, please, go on with your life. Matapang ka, matalino ka, independent ka. Hindi mo kailangan. Live, anak. At abutin mo mga pangarap mo. Make yourself proud. Make me proud. Huwag mo kong gayahin. Anak, tuwarin mo ako. Miss, teka sandali. Bata ka pa, bawal ka dito. Hindi na po ako bata at saka may susunduin na po ako na kaibigan ko po eh. May dala ka bang valid? Ay, ma'am, kayo po ba yung kausap ko sa phone? Opo, ako po yung may susunduin po na kaibigan. Kaso ma'am, bawal ang minor de edad dito sa bar eh. So, hindi na po ako minor de edad. Patingin nga pong ID. Ay, doktora pala kayo, ma'am. Sorry po. Tara, ma'am. Dito po yung sir. Dito po. Harry? Alam mo, tingin ko nade-develop ka na sa akin eh. Dax, paano naman ako magkakagusto sa taong ipapakulong yung mami ko habang buhay? Ang ibig mo bang sabihin kung hindi ako mag-witness sa mami mo at hindi ko siya ididiin, pwede maging tayo? Gusto mo ako na kumausap kay Lynette about the bodyguard? Huwag na, ate. Alam ko naman busy ka dito sa Apex, lalo na kaka-resign lang ni Eric. Sayang nga eh. Eric was doing well. I don't trust him, ate. We may have different ways of doing things. But our goal is the same. Ang pabagsakin ang mga tanya. At dahil aalis na ako, kailangan ko nang magtutuloy ng mga plano ko. Well, then you've come to the right person. Dahil hindi ko lang itutuloy yung plano mo. But I'm going to make sure that it's more devastating.